Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, gusto kong ibahagi sa inyo itong sagot ng ating kagalang-galang na Pangulong Bongbong Marcos dito sa ubod ng sinungaling, santarantadong tao na si dating PDEA agent na si Morales. Matindi ho. Napakatindi ang sagot ng ating kagalang-galang Pangulong Bongbong Marcos dito ho sa ikangapoy kay Morales. Mga kaibigan, huwag niyo pong kaligtaan panoorin ang video na ito sapagkat matutuwa kayo dito sa mga kasagutan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At siyempre, kung bago pa lang po kayo sa ating maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Kaibigan, maikli lang po itong video na ito. Samahan niyo po akong panoorin. Marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot kung saan-saan. May comment po ba kayo doon kay Agent Morales na ano po yung masasabi po ninyo? Mahirap naman bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano ihulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Oo, kaya hindi ko walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. O, yan, ganyan. Ilan bang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot kung saan-saan. Alright, yan ang matindi, mga kaibigan. Diyos ko puro di Santissima, malabirin. Dapat, alam niyo, ay ganun din si Bato eh. Di ba? Mag-amo itong dalawang ito eh. Parang jokes box din itong si Bato. Maraming salamat, kagalang-galang Pangulong Bongbong Marcos. Bagamat yun ay isang basura na ika nga po'y sumisira sa iyo, ay karapatan nyo na magbigay ng mga ganyang pahayag tungkol dito sa taong tarantado na ito. At walang mudo, walang hiya. Parang naalala ko naabutan ko po yun kung sino ang nakaka-relate dito. Itong jokes box, saan nakalagay ito sa mga restaurant, pag hinulugan mo ng coins, ang hinuhulog ko before ay 2 pesos yun. Naaalala ko pa na pag hinulog mo, pag pinatugtog, paborito ko nun yung mga kantang Freddy Aguilar, Anak, yan. Pag hinulog mo, talagang tutugtog eh. Kahit sino ka pa man maghulog sa jokes box, ay tutunog at tutugtog at mapapainda ka sa mga aliw ng mga tugtugin. Wala na ngayon eh. Na-peace out na po. Ba't ito ngayon ay ganyan din ho? Itong utak ni Morales at Bato, na ika nga po'y kung sino ang magsabi sa kanya na ika nga po'y gawin mo ito, kahit hindi totoo at magsinungaling ka, manira ka ng tao, manira ka ng iyong kapwa, siraan mo si PBBM, ang ating kasalukuyang presidente. Yan po ang ginawa nitong si Morales at kasama itong si Bato, mga kaibigan. At siyempre, yung utak dito, hindi po ito gagalaw, mga kaibigan, nang wala pong mastermind, walang nagtuturo, walang padrino,
at hindi po ito gagalaw ng wala pong hidden agenda na nakapaloob sa kanilang galawan. Alam nyo na. Kung bakit gumagalaw po ito. Siyempre, ang paninira sa ating kasalukuyang presidente ay kalakip ang pagpapatalsik sa pisto at ng makinabang po. Itong mga tao na walang modo, isa rin masahol pa sa hayop. Ang kanilang pinagagagawa. Mga kaibigan, alam nyo na ang gusto kong ipunto doon. Gusto nila papistuhin sa legal na paraan. Ang katulad ni Sara Duterte, diretsahan tayo. Siyempre, ang tinuturong utak dito, di umano, ay diretsahan din tayo na itong dating Presidente Digong at ang kanyang galamay ay itong dalawang ulo na kalbo na kapag hinulugan mo ng coins na sabi nga ng ating kasalukuyang Presidente ay isang jokes box. Bigla na lang tutugtog at kakanta. Yan po, ganyan po ang utak nitong si Morales at si Bato, mga kaibigan. Bagamat hindi nasabihan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na salitang Senador Bato, ay halata naman po at may mga prueba, galawan na ebidensya na ang galawan din itong si Bato ay hinuhulugan din po ng coins ang kanyang ulo. Inaalintulad din po natin sa isang jokes back. Pag hinulugan mo ng coins ay kakanta din po at gagawin ni Bato kahit hindi po tama, mga kaibigan. Iyan po ang gustong ipunto ng ating kasalukuyan Pangulong Bongbong Marcos. Napakabait ng ating Pangulo. Kaya't marami din po ang nananawagan na sa ating mahal na Pangulo ay gawin po ang kailabas ang kanyang nararapat na galawan. Magkaroon po siya ng tapang. Hindi naman po yung tapang po na inaayon bilang isang Pangulo ng ating bansang Pilipinas. Sapagkat inaabuso na ho ang kanyang kabaitan. Tingnan mo ho dito sa mga nangyayaring ito. Mga kaibigan, ito ay pasok na pasok ho sa paninirang puri at may mga ebidensya ho. Ba't hindi po nagawang magsampa ng ating Pangulo Bongbong Marcos dahil nandun po ang kanyang pagpapatawad kahit inalipusta, siniraan pa po ang kanyang pagkatao, mga kaibigan. Ba't nandun po ang ating malaking respeto sa ating mahal na Pangulo? Mga kaibigan, nakasuporta po tayo sa ating mahal na Pangulo at kaya nga datapwat hinaharang po natin itong mga ulo na dalawang bilog na sangkot. Ginagamit ang Senado sa pagpapatalsik dito ho sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nako po, matindi, di ba? Ano ang nasa utak nitong mga ito? Diyos ko po, Rode, binoto ka ng taong bayan, Senador Bato. Ba't yan ang supli mo sa milyon-milyon boto na binigay sa iyo? Pinahiram ka ng kapangyarihan, Senador Bato. Ba't anong ginagawa mo? Inaabuso mo ang iyong kapangyarihan. Kinokompormiso mo ang iyong pisto diyan sa Senado bilang pambayad utang dito ho sa iyong amo na si Duterte. Sapagkat hindi ka naman mapapapisto diyan sa kinalalagayan mo. Nang hindi dahil sa ginawang paraan. Nang hindi dahil ay tuta ka ni Duterte kaya't nagkakaroon ka ng bayad utang. Maganda po pakinggan ang bayad utang. Napakaganda po na kaugalian ng ating kapwa Pilipino. Ang salitang bayad, marunong kang magbayad ng utang na loob. Ba't sana itinanim mo sa iyong puso at isipan, Bato,
Dapat hindi mo ginamit ang pwesto mo diyan sa gobyerno bilang senador para pambayad utang. Bagkos gumawa ka ng ibang paraan na legal na hindi mo ginagamit ang taong bayan, hindi mo ginagamit ang Senado, hindi mo ginagamit ang pwesto mo sa gobyerno. Nanluloko ka eh. Niloloko mo ang institusyon ng Senado. Niloloko mo ang taong bayan. Sinisiraan mo ng puri itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang dami na sa iyo na lahat eh. Nagsisinungaling ka. Ubod ka din ang sinungaling. Inaabugudahan mo. Nagiging abogado ka nitong si Morales. Yung mali na pananalita, na mali na paliwanag ni Morales diyan sa Senado ay tinatama mo para mapalabas mo lang na legit ang dokumento at nang sa ganun madiin ang ating Pangulo Bongbong Marcos at itong si Maricel Soriano. Tama ba yan ba to? Siyempre, hindi ho. Ang kapal naman ang mukha mo, yan ang supli mo sa amin. Dapat wala ka ngayon diyan sa piste mo. Senador ba to? Hindi bagay sa iyo. Diyan sa Senado. Nakakaawa ang bansang Pilipinas kung magpapatuloy at magpapatuloy ka na ganyan. Kaya nga, katulad nga ho ng aking panawagang kahapon, ito ba ay hanggang ipapatigil lang ang hearing? Tama lang unang ipatigil. Ba't ang tanong kumuli, dapat ho ito ay maparusahan si Morales, si Bato, ang utak dito, at siyempre yung vlogger na si Marlica na nandiyan sa ibang country ay maparusahan dahil ito po ay harap-harapan na maliwanag naman. Panluloko sa taong bayan, paninira dito sa ating kasalukuyang presidente. Ang institusyon ng Senado ay ginagamit para lang sa kanilang pansariling interest at ang mga kalukuhan na ginagawa nila. Alam ko ho, mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Muli, diyan po sa comment section. Huwag po kayong matakot, may kalayaan ho kayo magbigay ng anumang public opinion. Sa lahat ho ng hindi nag-i-skip ng ads dito sa aking maliit pa na YouTube channel, maraming salamat po. Isang like lang po sa video na ito, mga kaibigan. Muli po, bye-bye, palakpakan.